hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sasrogando Sasot. At kamusta po kayo? Ayan, mainit ang balitang ito dahil uhubaran na, lalong lumalala. Lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Okay, i-share niyo muna ito dahil bago lang ito Bago lang ito dahil kaka-release lang. I think this was yesterday. But this is yesterday, The Hague time. Okay, so Netherlands time. So hindi natin to nasubaybayan. Okay? Ito yung i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay, i-share ninyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news, kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence. Galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, nako. Okay. So, ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palakihin natin para makita nyo. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinorender? Di ba, bakit mo sinorender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, sabi niya, may request kasi yung Interpol Kaya, sinorender. So, kaya ko sinorender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing, kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Ito. Straight from the ICC website. Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant, ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayo ganyan, bakit
February 10, 2025, nag-request ng warrant. Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? Yo, may mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so, bubuksan na natin ang envelope. Ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin mo ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay, so nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na, mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay government, official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay? Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos, whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon, nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted.
na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan, ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan, baka matanggal ka sa pwesto? Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila maaresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. Kayo nagbigay eh. Kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw maaresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan, gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi kasi humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Di ba? Interested ako dito kasi hindi ito marireveal kasi this is a confidential information. Itong sa redacted. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication, sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Nako, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted, na maybe there's a possibility na mawawala ka, at kung mawala ka, mawawala na yung So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lumitaw
na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Halin tulad ko yan. Halimbawa, nanliligaw ka. Tapos, nahihiya ka. Tapos, ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, hindi ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko, sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. Ganon bongbong ang nangyari. Di ba? Na, parang ganon, di ba? Ligaw-ligaw, eksena. Na, bigay mo tong ko, yung, di ba kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka, tapos nahihiya ka, ang gagawin mo, kukuha ka ng conduit or ng middleman. Tapos sabihin mo sa middleman na, uy, bigay mo sa kanya, pero huwag mo sasabihin na galing sa akin. Ganon. So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way. The best way. Diba? Ganito na lang. Parang ganito yan eh. ICC. Gusto na namin mawala si Digong dito sa eksena. Okay? Pero ganito gawin natin kasi baka baka masama sa panlasa kung talagang actively kaming lalabas na ipakukulong namin si Digong. Ganon. Kaya, sabi ng gobyerno ni Bongbong, i-execute namin ng warrant, pero padaanin niyo sa Interpol. Ganon. Diba? Ganon, diba? Ganon ang nangyari. Hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document na kaka-release lang kahapon. Na sumusunod lang naman kami sa Interpol. Gago ka ba? Bakit hindi ka susunod? Ikaw nga nag-suggest. Ang gobyerno mo nga ang nag-suggest. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin nyo sa Interpol. Ngayon, si Bongbong, sasabihin niya sa nation, nag-request kasi ang Interpol eh. Gagsi. Kaya mo tinupad yung request ng Interpol na ikaw ang nag-suggest na padaanin sa Interpol, na pag pinadaan sa Interpol, isi-serve ang warrant of arrest. Nag-gets yun na yung plot. Nung hindi pa lumalabas ang document, para siyang twist, di ba? Parang twist sa pelikula. Di ba? Yung parang twist sa pelikula. Nung isang araw, ang nakikita pa lang natin statement niya na, hindi, mga kababayan, nag-request kasi ang Interpol. Alam niyo naman, member tayo ng Interpol, kaya kailangan tayong sumunod, otherwise hindi nila tayo pagbibigyan. Biglang may plot twist. Kaya alam nyo, napansin ko kay Bongbong, ang pamilyang ito parating may plot twist. Kaya ako nasasabihin nila, huwag mo na kayo maniniwala, hintayin nyo muna yung plot twist. Para siyang girl, nanonood ba kayo mga Christopher Nolan films? Yung Inception, Interstellar, yung mga ganyan ba, yung mga ni Chris Nolan, di ba ang hilig ni Christopher Nolan sa plot twist? Parang ganyan ang pelikula ngayon. May plot twist, hindi ba? So, gobyerno mo, Bongbong, ang actively nagsasuggest sa ICC. At ito talaga, interested ako dito sa redacted. Bakit? Kasi kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka daw hindi na nila ma-aresto si Digong ng ICC. Hindi na, most probably, hindi na nila ma-aresto kung mangyari yung sa redacted. Ano ba yan?
mawawala ka sa pwesto or wag naman sana or alam nyo may taning na buhay ni Digong. Pero kung alam nyo na may taning yung buhay ni Digong, tapos pinagmadali ninyo, hindi ba parang mas nakakaloka yun? Yung, ay, malapit na mategi, yung matapit na mategi si hulihin nyo na. Saan wag yun? Hindi ba? Pero, well, given na ang gobyerno natin ay commander in Coca-Cola, hindi malayong pwede rin yun, hindi ba? Alam nyo naman, ang mga adik, animal. Pero, i-discuss ko mamaya yung word na animal, ha? Pero baka ang more like, pwede rin na, baka mawala na kasi kami sa pwesto. Kung mawala na kami sa pwesto, hindi yun na maaresto kasi ang papalit yung anak niya. Kung anak niya yung pumalit, paano maaresto? Alam nyo na. Again, February 10 lang po nag-request ng warrant ang ICC. Bakit sila nagmadali? Nagmamadali sila. Madali. Dahil nga, kung mangyari yung nakalagay dito sa redacted, baka daw hindi na ma-aresto si Digong. Yung redacted na yan ay government communication yan. Yes, boom. Nakikita niyo yung flow, di ba? Ng paragraph. Public statement ng gobyerno, public statement ng gobyerno ni Bongbong, and biglang redacted. Public, private. Hindi ba? Public, private communication ng gobyerno ni Bongbong. So, mga friends, taga Mindanao, mga taga-supporters si Bongbong, at media, bakit ba gusto yung niloloko kayo ni Bongbong? Masarap ba? Masarap bang niloloko ni Bongbong? So, si Bongbong Marcos, ang gobyerno po ni Bongbong Marcos, ang nag-suggest sa ICC na ipadaan sa Interpol. Nagets nyo na? Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin ang warrant sa Interpol. Kaya niya sinunod ang Interpol request na sinasabi niya dahil siya nga ang nag-suggest nun sa ICC. At ito ang nakalagay sa dokumento mismo ng ICC. Yang redacted ang pinakamaganda na makuha. Pero hindi natin makukuha kasi confidential information to Unless na meron tayong mga unless meron tayong mga tao sa ICC or alam nyo na, at yung mga friends natin sa DW. Kung hindi nyo alam yung DW, baka ma-extract nyo yan. Hindi ba? Yung redacted na yan. Ibibigay ko yung number sa mga friends natin sa DW. Ito yung redacted. Ito yung document number. PHL OTP 00015372. So, ito yung bongga, di ba? Kung mangyari yung nasa redacted, baka hindi na natin ma-aresto si Duterte. Dalawang possibilities lang yan. Mawala si Bongbong sa pwesto. Baka may sinabi yung gobyerno na baka kasi wala na kami sa pwesto Kung wala na kami sa pwesto, hindi na ma-aresto yan si Digong. Kasi anak niya na yung papalit. Ganon. Or pwede ring huwag na kayong umangat, pwede rin na sabihin nila na may nakita kami information na baka malapit ng mategi si Digong kasi sa health. So,
Kung ganon, kung mawala na siya, hindi na maaresto. So, dalawang ano lang yan. Dalawa lang version lang yan kung bakit hindi nila maaresto si Digong. Mawala si Bongbong sa pwesto at ang pumalit na si Sara. Or, si Digong ay mamaalam na. Baka, because of health, ganyan. Hindi ba? In both scenarios, we can associate with the commander in Coca-Cola. Naka-Coca-Cola yan. Hindi ba? Ikaw kasi Digong. Alam niyo kung bakit? Galit talaga ang adik kay Digong. Ganun lang kasimple yun. So, ganyan yan. Okay? Gobyerno ni Bongbong Marcos talaga ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Para nga naman, pag nagsalita sila in public, hugas kamay, hindi ba? Pontius Pilate na, hoy ha, wala kaming kinalaman dyan. Nag-request lang naman ng Interpol. Nandito sa dokumento ng ICC, kayo pala nagbigay ng suggestion na yon. Nilaglag sila ng ICC. Di ba? Buti nga. Hoy ha! Mga kababayan! Nilaglag sila ng ICC. Mga kababayan, hindi kami nag-surrender, nag-request lang ang Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC kung anong gagawin. Ito talaga, excited ako sa redacted Yung mga DW yung mga friends natin sa DW dyan baka mahalungkat nyo to. Ito ang document number. Page LOTP 00015372. Confidential document yan. So, official government communication. Yan, di ba? So, kasi dito, ang urgent request nila nakabase sa sinabi ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 2024, noong 2025, and of course, before February 10, 2025. Pero ito redacted, confidential communication yan ng gobyerno. Na sinabi doon is, friends, alam naman natin pareho natin gustong mawala si Digong. Friends in ICC, gusto natin pareho mawala si Digong, ganyan. Gawin nyo na, nandito pa kami sa pwesto kasi baka mawala na kami. Diba? Kasi may namumuong intertropical convergence zones within Philippine Area of Responsibility. Baka pag nangyari yan, baka mawala na, hindi nyo na maaresto si Digong. Or pwede ring, wala siguro ito mangyari kasi mas madaling maaresto nila si Digong. Pwede rin siguro kung magkaroon ng gera boom boom. Mas madali kasi maaresto si Digong kung may gera boom boom kasi martial law yun state of emergency yun. Mas madaling maaresto, nandun ka pa rin. So malamang dalawa yung dahilan kung bakit pinagmamadali. Either baka malapit ng mategi boom boom si PRRD kasi nga matanda na. Let's just admit it. Baka may nalaman silang ganon. Or baka nangangamba sila na mawala sila sa pwesto, yung sina Bongbong. Siyempre, nagpanik ang ICC kung ano man yung nakalagay sa redacted. Shit, kung mawala na si Bongbong, hindi na natin makukuha yan si Digong kasi anak niya na yung papalit. Or, kung mategi na si Digong, hindi na natin makukuha yan. Wala na tayong pang press release na meron pa palang silbi ang ICC. Ganyan. Kasi friends, ngayon, nanganganib ngayon ang ICC kung may silbi pa siya. Hindi ba? So talagang the stars aligned. The stars of the ICC and Bongbong Marcos aligned. Alam nyo na. Yung isa, Bongbong, tanggalin na yan dito si Digong. Ipa-ICC na natin. Yun ang best way kay Digong na
tanggalin si Digong. Well, there are two things that Digong want to do. Pwede niyang ininoy si PRRD or let the ICC handle the problem. Ganon. Nagigets ninyo? Ngayon, ni Bongbong, let's ICC handle the problem. O, sabihin natin, aarestuhin natin, pero padaanin nila sa Interpol. Ganyan. So, ngayon, ano kayo ngayon? Sumunod lang sa request ng ICC? Sumunod nga kayo kasi yun nga yung suggestion nyo. Hindi ba? Okay, so, basahin natin ang ibang nilalaman nitong reason ng ICC prosecutor kung bakit sila humihiling na warrant. O, ito. Third, ito yung mga dahilan nila ng kanilang Third, during his presidential campaign, Duterte announced his intention to implement the common plan nationwide if elected. Yung common plan na ito yung common plan on how to eradicate the drug problem. Promising to eradicate criminality within 6 months by emerald criminals, Duterte and his co-perpetrators prepared and coordinated so as to immediately ready for this eventuality. Such that on the very same day, Duterte appointed co-perpetrator, I think this is De La Rosa. So, De La Rosa, you might be next. In advance of his inauguration, told redacted, this is De La Rosa. Okay. Now, yan nga yung dahilan kung ba't siya binoto Nagigets yun na? Kaya this trial will not be historically judged well. So, yung ICC, nagreklamo sila na tinupad ni Digong yung pinangako niya nung eleksyon, kaya nga siya nanalo. That's why this is not just the trial of Duterte. This is the trial of the Filipino people, of those who voted for Duterte. Okay. Kita mo, ito yung paragraph 83. Fourth, throughout its presidency, Duterte and other high-level officials in administration repeatedly confirmed the existence and scope of the common plan. Yung common plan, yung eradication, through their public statements, which both expressly outlined the plan and endorsed or supported the killings. For example, in a speech to self-confessed drug addicts in Bacolod City, De La Rosa told them to kill the drug lords and burn their houses for having made them addicted to shabu. Grabe yung humanity ng mga drug lords. Friends, naawa ako sa mga drug lords sa sinabi na to ni De La Rosa. Senator, ikaw pala mali Oh, ito pa, ano pala yan? Crimes against humanity. Oh. Yung sinabi mo pala, De La Rosa, is crimes against humanity. Oh. Yung sinabi ni De La Rosa, isa ito sa mga basihan ng crimes against humanity, Emerald. Yung kill drug lords and burn their houses for having made them addicted to shabu. Sige nga. Ano? Nagets yun na kung bakit ang trial na ito ay pandidirihan ng majority ng tao sa mundo? That's why kahit even if they convict Duterte, the ICC will be known worldwide. Will be known worldwide. Eh, okay lang sa West.
Kaso, hindi naman mga Western countries ang majority ng tao sa mundo. Ang majority ng tao sa mundo ay sa Africa, Middle East, at iba pang Asian. At itong sinabi ni De La Rosa, agree dyan ang karamihan ng tao sa mundo. Sige nga, yung mga OFW dito na nasa Middle East, ipakita nyo to sa mga Arabo. Ito. Just screenshot nyo. Ask yung mga OFW na nasa ibang bansa. Ipakita nyo ito sa mga foreigners na katrabaho ninyo. Tanungin nyo sila kung ano sa tingin nila ang ginagawa dito ng ICC. Kung bakit issue sa kanila tong. Okay? Ask them. Ask them. Ask them kung kanino sila mag-a-agree. Sa ICC na this is a crime against humanity or kay De La Rosa or sa kay Digong. Ask them. On, next sentence. In reaction to the accusation that killings perpetrated in anti-drug operations may amount to crime against humanity, ang hilig talaga ng, ang hilig talaga ng ICC na i-define sa atin ang humanity. Then Justice Secretary Vitiliano Aguirre told reporters that criminals, drug lords, drug pushers, they are not humanity. Nagets ninyo kung ano ang nilalaman ng paragraph 83? Diba? Nagets ninyo itong paragraph 83? Yan ay nandidiri ang ICC sa ginawang ito. Dito sa nakalagay sa paragraph 83. Anong nakalagay dito? Drug lords, drug pushers, criminals. Para sa ICC, yun ang humanity. For the ICC, the humanity are drug lords, drug pushers, and criminals. At hindi kayong mga biktima ng adik. At hindi ang mga communities na tineterrorize ng mga drug lords. Hindi kayo ang humanity para sa ICC. You're not the humanity. The victims of drug pushers, drug lords, and criminals are totally not considered by ICC. You are not part of humanity. So whatever is happening to you is not a crime against humanity. So sa madalit salita, nagigets yun na? Itong trial na to, they may convict Digong because they have invented their own version of humanity. And their invention of what is humanity is favoring drug lords, drug pushers, criminals. Makukonvict ka talaga dyan. Paano kung ang definition mo ng humanity favoring the victims of drug pushers? Ang victims ng drug pushers ay yung mga bumili ng droge. Yung pamilya nung nagdodroge. Yung community. Hindi ba? Kung yun ang version ng humanity, ma-acquit si Digong. Pero kung ang definition ng humanity is favoring drug lords, drug pushers, criminals, Digong will be convicted. So, dalawa ang definition ng humanity. One is favoring drug lords, drug pushers, and criminals. And one is favoring the victims of drug lords, drug pushers, and criminals.
Nagigets nyo? So the case will be decided kung anong version ng humanity ang mananaig. One favoring the victims of drug pushers, drug lords, and criminals, or one favoring criminals, drug lords, and drug pushers. Pero sa tono na ito ng ICC, alam nyo na kung anong version ng humanity ang magiging basihan ng salitang humanity sa crimes against humanity. Okay, 84. ito, 84. Fifth, the co-perpetrators repeatedly and publicly justified against suspected criminals. Hindi man nyo nakita yung hindi man nyo nakita yung yung snatcher, yung nag-viral, yung snatcher, ano yung ninanakaw nun, parang ninanakaw niya ata nun sa truck, tapos bumaba ata yung nasa truck, tapos binugbog nila yung snatcher. Is this uncommon? Ano to? Bigla na tayong lilecturean ng ICC na, naku, wag niyong gagawin yan kasi crimes against humanity yan. Yung bubugbog naku, yung pinapapakita nyo na mambubugbog ng snatcher. Ano yan? Violence yan. Again, the version of humanity there favors not the, it is the criminal. Yeah, may humanity ang criminal, pero the humanity of no one, how will you argue that the humanity of the drug pusher is equivalent to the humanity of the family destroyed by drugs? You're both human, but the humanity of the drug pusher is not equivalent to the humanity of the family destroyed by drugs. Hindi ba? Why? Why is their humanity not equivalent? Ikaw, drug pusher ka, kumita ka sa pagsira ng buhay ng pamilyang yun. Ibig sabihin, you didn't do something accidentally. You know that what you are selling to someone will destroy that person's family. That's why your humanity is not on the same level as the humanity of that family. Tama ba ako mali? Diba? Common sense. Common sense, diba? Common sense. Do you think, tama ako mali? Na, parehong human, yung drug pusher. And yung pamilya na nasira ng drogang binenta ng drug pusher. Pero, wag mong sasabihin sa amin na magkatimbang ang humanity nung drug pusher at nung pamilyang nasira ng droga. They are totally incommensurable. Maniniwala lang kami sa inyo na magkatimbang ang humanity ng drug pusher at ng pamilyang nasira ng droga kung ang ICC ay mag-request ng witnesses from the families destroyed by drugs. Kung wala yan, then you know now kung anong version ng humanity ang basihan ng crimes against humanity ng ICC. Gets yun na? Okay, tuloy natin. So Duterte asserted that drug dealers were destroying our children, linked drug personalities to violent crime, often rape, and said that shabu shrinks the brain such that users cannot be rehabilitated. Okay. Sinong pamilya ang hindi magsasabi nito na sinong tatay? Anyone? Any magulang na hindi jojombagin yung nagbenta ng droga dun sa anak nila? Sino? Taas nyo ang kamay nyo na hindi nyo jojombagin yung nagbenta ng droga sa anak ninyo.
Sino meron dito? Meron sa inyong mga pulis at sundalong nakikinig sa akin ngayon? Meron sa inyo? Sino sa inyo na nakikinig sa akin? Mga pulis at sundalo, makinig kayo. Anyone among you na hindi nyo jujombagin ang drug pusher na nagbenta ng droga sa anak ninyo? Or barkada ng anak ninyo na pinajaming ang anak ninyo sa droga? Hindi nyo bubugbugin? Wala? Hindi nyo jujombagin? Sino? Mag-ano tayo, survey. Ilan sa Pilipino ang hindi jujombagin ang underkabarkada ng anak nila na inidyok na magdruge ang anak nila or pusher na nagbenta ng droga sa anak nila? Ilan? Ilan sa inyo? Ay, yung iba nga dyan talaga, hindi lang jombag eh. Aminin nyo yan. Ilan? Wala. Sino? Gusto ko talaga i-address yung mga sundalo at pulis. Ilan sa inyo, mga sundalo at pulis, na hindi nyo jujombagin, na hindi nyo man lang kukwelyuhan? Hindi nyo man lang pipigutin? Hindi man lang kayo makakasapak? Sabi pa dito, he frequently inflated the number of drug addicts in the Philippines. Okay, inflated daw. Bakit daw inflated? Kasi daw, sa survey naman daw kasi ng Dangerous Drug Board, 1.8 million drug users lang naman daw ang sa Philippines. Pero sabi daw ni Duterte, 3 or 4 million. Does it make a difference if the number of drug users are 1.8 million or 3 or 4 million? 1.8 million means that it is already a monstrous epidemic. Yung COVID nga, ilan lang yung na-infect sa Pilipinas. Naloloka na tayo. Droga today. 1.8 million nagdadroga. Nagagat yun na yung kahuhangan nito? Ha? Okay, explain ko sa inyo ha. Explain ko sa inyo. Nung COVID, wala pang 1.8 million. Naloka na tayo. Diba? O isarado lahat, diba? O ikulong lahat sa bahay, ganyan. Yung may COVID, kung may COVID ka, hindi ka naman nagiging violente, baka kahawa ka lang, hindi ba? Ganyan. Pero ikaw may 1.8 million ka na Jody, hindi issue yan sa'yo. Violent naman talaga ang mga nagsha-shops. So may this is at least 1.8 million. Hindi ba? At yung ICC judges pa, halatang walang alam sa math. Ang survey na yan, may confidence interval. So, inflated kasi sa survey, 1.8 million. Gagdi ka ba? At least 1.8 million yung umamin. Million na Jodik. Girl! 1.8 million. That's like, kung sabihin natin yan, half niyan ay pamilya, ay one Jodik per family, yan. That's 1.8 million families in the Philippines. Tapos, issue sa'yo. Issue sa ICC na hindi in-inflate niya, hindi naman 3 or 4 million, 1.8 lang. Alam mo na,
ICC kung ilan ang Jodic noon sa China nung Opium War. Na naloka na ang China. Ano ko how many were addicted to opium during the Opium War? Okay. Baka kasi ang gusto ng ICC, maging Opium War levels. Para talagang justified. Kasi nung Opium War level, alam nyo, kaya galit ito ang rason kung bakit talaga dito sa China talaga. kaya kami dito sa school, sa university, pinapipirma kami na bawal kami makipagbarkada, bawal kami makipagbarkada sa Jodic. Eto 30%, so 30% ng population ng China na Jodic sa opium. Kaya naloka ang China. At alam niyo kung sino ang nagbebenta ng opium nun sa China? Dahil nga lucrative 90 million Jodic, hindi ba? Lucrative. Ilan ba yung 1.8 million? Ilan ang population natin noong 2016? 2016 population, Philippines, 1.6. Okay. 1.8, di ba? So, hindi issue. So, nilalang lang ng ICC yung 1.8 dito. Okay? Malamang yung 1.8 million na yan, adults. Diba? Adults yan. So, ilan ang adult population? Adult population, Philippines, 2016. Okay, 2016, adult population. Okay. In 2016, ang 15 years old and above is 59.39. Okay. So, 1.8 divide 59.39. 3% of your population, 3% of your population are addicted to drugs of your adult population. 3%. So, ang sabi ko nga sa inyo, nung Opium War, 30% na ng population ng China addicted sa opium dahil at ang mga nagbebenta dyan, yung ninuno ni Roosevelt, ang mga Briton, kasi lucrative. So, umabot na ng 30%. Siyempre, naloka ang China. Nakakaloka. Yung mga tao hindi na nagtatrabaho, ganyan. Kasi opium. So, nagkaroon ng gera boom boom. At ang gera boom boom na yun talaga ang kauna-unahang war on drugs. Yung war on drugs na yun, na involved, is yung bansa nung ICC prosecutor. Di ba yung ICC prosecutor, si Karim Khan. Si Karim Khan ay taga-UK. Si Karim Khan ay Briton. UK. Kaya galit talaga yan sa war on drugs. Natalo sila kasi ginera nga nila yung China noon para sa droga. Dehado ka talaga dyan, digong. Si Karim Khan ay Briton, taga-UK. Yung UK, ginera ang China nung 19th century dahil ayaw na ng China ang drugay, di ba? So, na-imbiar na ang UK. Ayaw nyo, ayaw nyo na kaming pagbentahin ng drugay dyan sa China. Ginera ng UK ang China. Mahina ang China. Paano ka hindi magiging mahina? 30% ng population mo naka-opium. Alam niyo yung opium? Kung ano nangyayari ngayon sa US, yung parang zombie-zombie, gano'n. So, can you imagine?
imagine, 30% ng population is parang zombie-zombie na. Matatalo ka talaga sa gera. Di ba? Natalo sa gera in China. Yun talaga ang original war on drugs. Na nilaunch ng, actually hindi yun ang war on drugs. That is war for drugs. Na ginawa ng UK na bansa ng ICC prosecutor. Okay. So ngayon, natalo, di ba? Kaya yung Hong Kong, napunta sa UK. Nagkat sila yung istorya ng Hong Kong. Natalo dahil sa war for drugs ng UK laban sa China. Kaya yung China talaga yan eh. Pag droge, talagang may trauma na ang China sa droge. Can you imagine? Kamunti ka nang mawasak ang for the first time sa China, sa buhay niya siguro for the first time, nangamba sila talagang mawawarak talaga ang China ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, 30% ng population. So tayo, yung 1.8, parang hindi problema sa ICC na may 1.8 million addicts sa Pilipinas. Sabi nila, 1.8 million lang naman ang addict sa inyo. Hindi naman, mali naman si Digong, hindi 3 or 4 million addict. Does it mean anything? Yung COVID nga, hindi, yung COVID nga, tinanggalan na natin ang lahat ng, ang dami nating karapatan na sinurrender. Yun na lang, kahit ilan pa lang may COVID dun sa atin. Tapos ito, 1.8 million lang naman ng jodik sa inyo. Bakit naman kayo naninigil ng karapatan? Baka kailangan pa more. Baka kailangan China levels na ng opium war, na 30% na. May threshold ba? Meron bang magic spot na, dahil 1.8, dahil 3% pa lang naman ng adult population ninyo, ang Jody, ano lang yan? Dapat, hinahinay lang. Hinahinay lang yan. 3 million lang, 3% lang naman ng adult population nyo eh. Ang Jody. Ilan ba yung 4%? Ang 4% divided by ang 4% is 7.9. Bex, 3% yung 1.8. Puta. Sabi ko sa yung 3.5% at 7% ng adult population, yung 3.5%, yun yung 1.8. Yung 4 billion ni Digong, 7.5. Bakla, is there a difference between 3.5% and 7.5%? Within the margin of error yun, Bex. Yung 7%. Ang margin of error nga within 5, di ba, yung within 10% margin of error. Bakla, 7%. From 3.5% to 7.5% is within the 10% ba? That's why I'm telling you, the ICC will be known all over the world as defending the humanity of drug pushers, drug lords, and drug addicts. And outside Western countries, where drugs are wreaking havoc in society, this will not be taken well. Will not be taken well. I'm guaranteeing you. Okay, next. Duterte frequently inflated the number of drug addicts in the Philippines.
Yun na nga. Ano pinagkaiba ng 3.5% of adult population and 7.8? Kasi yung 4 million ni Digong, that's 7.8% ng adult population in 2016. Yung 1.8, 3.5. 3.5% and 7.8% are not different. They, the 7.8 is within the margins ng pag-estimate mo ay 1.8. Ang estimation ay, this is the problem, no, with these judges with these people. They don't know math. Ang survey, meron yang confidence interval. Yung 1.8, that's point estimation based on the confidence interval. Okay. Ang point estimation, that is the mean of the confidence interval. Ang ibig sabihin ng confidence interval, may lower boundary and upper boundary. Kung yan ang 1.8 ay mean ng confidence interval, middle ng confidence interval. Ano sa tingin ninyo yung upper boundary ng confidence interval kung 1.8 ay middle? Bakla, edi 3 and 4 million. This is the problem with people who don't understand math. Do you understand? May gan makukonvict pa si Digong because they don't understand math. Oh, yung may alam dito sa math, di ba? 1.8 ng DDB is point estimation, 1.8. Ang point estimation, friend, sa statistics, this is usually the middle of the confidence interval. Hindi ba? Middle ng confidence interval. Ang confidence interval, ito yung, ano ba yung lower boundary and upper boundary? Okay? Upper boundary. So, ang sinungaling dito ng ICC, hindi nila sinabi kung ano yung confidence interval nung 1.8. Because 1.8 is not the true number of Addictus Benedictus. It is a statistical estimation. And every statistical estimation has a confidence interval. Okay? The confidence interval would say the true number of addicts will be within this boundary. Okay, it's either exacto dun sa lower boundary, it's any value within that, the upper boundary and lower boundary. So yung 1.8, that is the middle, most probably, kasi ganun usually, ang point estimation, usually it's in the middle. So anong upper boundary ng 1.8? Ang tanga ng ICC. Hindi po binibilang ang addictus to. Wala pong census ang addictus. Yan, may census na para malaman mo yung eksaktong number na okay, lahat ng addictus benedictus, pupunta ka ng bahay-bahay, addictus benedictus. Ilang kayong addict? Ganyan ba? May nagsisensus ba? That's why I'm telling you, ICC will be tagged in history for this case as defending drug pushers, drug addicts, and drug lords. This will not be taken well by a lot of countries. At baka marami pang umalis. Kasi if they're not gonna have a crackdown, kasi pag malaki ang at stake dito, if Duterte gets convicted, at ganito pala kabilis ang process na madadala ka sa The Hague at Netherlands, walang matinong bansa ang gustong danasin yung madadanas ni Digong. Because every country would like to have a violent crackdown on drugay, except some countries in Europe. Dahil ang mga politicians sa Europe, mga addictos.
addictos. Tingnan nyo yung sa UK. Kakaloka yung, ano pa to, a conservative party, ah. yung, yung party nila bahay-bahay, ang daming traces ng Coca-Cola. Saka yung, maraming addictus. Eh kasi nga, liberal, addictus. They would. Okay. Sabi dito, he frequently inflated the number of drug addicts in the Philippines and referred to drug users and dealers as animals in apparent attempts to dehumanize them. Nagigets yun na. Itong ICC prosecutor na to, ang sinabi dyan, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin sa Pilipinas pag tinawag nating animal ang isang tao. So ngayon, friends, ang kultura natin ngayon, bawal na tayong tumawag ng animal. Dahil nga, ano daw to, crimes against humanity. Nagigets yun na. Crimes against humanity na yan. Magiging ano na yan, ebidensya na yan for crimes against humanity. So kung may nanloko sa'yo na jowa mo, wag mo tatawaging animal. yung mga magulang nga natin, mula pagkabata natin, pag may ginagawa tayong kapilyon, tinatawag tayong animal ka! Animal! Ito na naman. The co-perpetrators employed words and imagery encouraging aggressions and violence against alleged criminals, conveying a message to law enforcement personnel and the public that alleged criminals would be and deserve to be killed. Sino po dito ang hindi naniniwala na ang mga kriminal doesn't deserve to be tegi boom boom? I swear, kung nabiktima ka ng kriminal, talaga in short, mga kababayan, this is not a trial of Duterte alone. This is a trial of the Filipino people and its culture. Okay? It's a trial of our culture na hindi lahat ng ginagawa the Tagalog, our language is kind of violent, no? Pero we understand what we mean by it. So bawal na yan. Ay, nako. So, that's what's gonna happen. So, in short, Bongbong, kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Okay? That's in paragraph 112. It is your government. So, stop fooling Filipinos. Pwede mo naman sabihin ikaw pinahuli mo, ganyan. Pero hindi mo sabihin nag-request kasi ang Interpol. You suggested to ICC what to do in order for the Philippines to do the arrest. Ibig sabihin, you actively collaborated. Yan ang katotohanan as evidenced by what the ICC prosecutor said. Thank you everyone and huwag tayong magpapabudol. Muli. This is for the motherland. I am for the motherland and always be for the motherland. Though I may be away, but my heart finds a way for the motherland. I am for the motherland and always be for the motherland. Let us fight for what's right. Let us bring change inside.